Alam mo ba kapatid, na ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon na posible nating maramdaman ay yung ipipilit natin yung relasyon na alam naman natin na hindi mag-work. Siguro dahil nararamdaman mo o nakikita mo na hindi kayo compatible sa isa't isa. Pero since gustong-gusto mo siya, ipipilit mo na mag-work yung relasyon. Na in the end, alam naman natin kung sino yung magsasabi. Kaya kung isa ka sa mga wondering kapatid kung compatible ba talaga kayong dalawa sa isa't isa? Well, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 7 bagay na magpapatunay sa iyo, magpapakita sa iyo, magde-determine kung compatible kayong dalawa para sa isa't isa. Kaya kung interesado kang malaman kung ano yung 7 bagay na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid, unang-unang bagay na magde-determine na hindi na kayo compatible ng taong gusto mo ay kapag hindi nyo makuha yung trip ng isa't isa. Hindi mo ba maintindihan yung mga trip niya? Hindi mo maintindihan yung mga gusto niya? Hindi mo maintindihan yung mga plano niya sa buhay? Hindi mo maintindihan yung mga gusto niyang mangyari sa relasyon niyo? Paiba-iba ba yung mood niya? Paiba-iba yung mga pinaparamdam niya sa'yo? Pinapagawa niya sa'yo? Well, kung hindi ka makasakay sa mga gusto niya, even if once lang or twice, ibig sabihin lang nun kapatid, baka hindi kayo compatible para sa isa't isa. Kasi imagine kapatid, ikaw may gusto ka sa isang tao at gusto ka rin ng tao. Kapag ba nag-initiate ka ng bagay na gusto mong gawin, tingin mo hindi ka niya sasakyan, gusto ka niya di ba? Malamang kapatid, susuportahan ka niya. Pipiliin niya rin yung gusto mo kasi nga ayaw ka niya ma-disappoint kasi nga gusto ka niya. Now, kung hindi ka niya gusto o hindi ka talaga kayo parehas ng nararamdaman, that may means one-sided yung relasyon niyo. Baka ikaw lang yung mag-e-effort, nagsasakripisyo para sa pagsasama. And sigurado ako na eventually mapapagod ka. Kaya para makaiwas tayo sa pain and regrets sa huli, dapat talaga matest mo kung compatible kayo sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is malaki yung pagkakaiba niyong dalawa. O ito na, hindi mo na masakyan yung mga trip niya tapos iba pa yung mga gusto niyang pangarap sa buhay. Halimbawa, ang pangarap niya ay magkaroon ng malaking bahay. Parehas kayo doon pero ayaw niya na magkaroon ng pamilya. O pangarap niyang magkapamilya pero ayaw niya ng masyadong engranding buhay. O ayaw niya na mag-i-pursue yung mas mag-i-improve siya to the fullest kasi mas settle siya sa mga bagay na komportable lang siya. At hindi mo nagigets yun. Kasi hindi ka naman ganon. Kung malaki masyado yung gap niyong dalawa, masyadong malaki yung pagkakaiba niyong dalawa, baka hindi kayo pwede sa isa't isa. Baka parehas kayong positive magnets na hindi talaga mag-connect. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is kapag binabago nyo yung isa't isa. What I mean by this is, may mga pagkakataon na gusto niya ganito ka at ikaw naman gusto mo ganito siya. Even if alam nyo na hindi naman yon yung character ng isa't isa. Pinipilit mong baguhin yung tao, pinipilit kanyang baguhin, at hindi nyo hinahayaan yung isa't isa na mag-grow together. Kapag ganyan yung nararamdaman nyo sa relasyon na pinipilit mong buuin, then kapatid, ibig sabihin lang nun, hindi talaga kayo compatible sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is kapag napapadalas na yung pag-aaway niyong dalawa. Isa sa nakakasira ng relasyon ay yung frequent na arguing sa relasyon, sa pagsasama. Yung masyadong madalas yung misunderstanding to the point na halos hindi na kayo nagkaroon ng araw na magkaayos kayong dalawa. Yun ay dahil naglalaban yung mga kagustuhan nyo, di ba? Marami kayong mga hindi pagkakaparehas. Kaya ang nangyayari, konting kilos, konting kibo, konting galaw ng bawat isa mali para sa paningin ng isa't isa. Kaya epekto, away, di ba? And eventually, yung away na yan, mauuwi sa hiwalayan. Kaya naman, kung ramdam mo sa relasyon nyo ay napapadalas na yung pag-aaway nyo, nakapadalas na yung misunderstanding sa relasyon mo dahil ramdam nyo na hindi naman kayo compatible sa isa't isa. Then, it's up to you kung papalayaan mo yung sarili mo dyan sa relasyon mo o mananatili ka na in pain sa relasyon na pinili mo. Okay? Proceed tayo sa ika-5, which is nararamdaman mo na payapa yung buhay mo kapag iniiwasan nyo yung problema na dapat nyong kaharapin. Isa sa mga nagpapatibay sa isang relasyon ay yung challenges na dumarating sa relasyon, diba? Pero kung isa kayo sa mga nasa loob ng relasyon na mas gugustuhin nyo pa yung iwasan yung problema kaysa i-resolve yan,
then baka hindi kayo compatible sa isa't isa. Kasi hindi kayo nagtutugma ng kagustuhan na lagpasan yung challenges sa buhay mo. Lagpasan yung challenges sa relasyon mo. Kasi baka hindi nyo nakikita yung future nyo together. Baka ayaw nyo talagang mag-grow ng magkasama. And that may be the reason kung bakit mas gusto nyo iwasan ng problema. Kaya kung ganito yung nararamdaman mo sa relasyon nyo, baka hindi kayo compatible sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is hindi ka na na-attract sa kanya. Kung ramdam mo na hindi ka na na-attract sa taong gusto mo, then baka nga may mga bagay siya na ayaw mo talaga. May mga qualities siya na hindi mo talaga gusto at pinipilit mo lang yung sarili mo na makita yung bagay na yun as flaws niya. Pero in reality, hindi mo talaga yung gusto. Kaya ganyan yung nararamdaman mo sa relasyon na meron ko. Malaki yung posibilidad, kapatid, na hindi kayo compatible sa isa't isa. Kasi di ba, ang isang relasyon na gustong mapagtibay yung pagsasama, even if may mga flaws, may mga imperfection yung partner nila, willing silang mag-adjust, magsakripisyo para dito. Willing silang tanggapin, harapin yung mga consequences na kaakibat ng pagtanggap nila dito sa tao. Well, kung hindi ganun yung nakikita mo sa relasyon, then baka hindi kayo compatible para sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Last but not least, kapatid, ikapitong senyales, ikapitong bagay na magde-determine sa'yo kung hindi na kayo compatible dalawa sa isa't isa. Ay kapag willing na kayong bitawan ang isa't isa. Sa isang relasyon, di ba? Ang pinaka-importante dito sa pagsasama na to ay hindi gumiba up sa pagsasama. Hindi sukuan yung isa't isa. Hindi bitawan yung relasyon na pinipilit mong buuin. Na despite having challenges, difficulties sa pagsasama, despite having this imperfection sa isa't isa, willing kayong i-adapt yung isa't isa. Mag-move on ng magkasama at tulungan yung isa't isa na mag-grow habang nilalagpasan yung bawat problema. Well, kung ang initial nyo gustong gawin kapag may problema na dumarating sa relasyon nyo, bitawan yung isa't isa, then baka hindi kayo compatible para sa isa't isa. Baka imbes na pagmamahal yung may bibigay ng bawat isa sa isa't isa ay pain and regrets yung may bigay nyo. Kaya kung nakikita nyo na tong 7 bagay na to sa relasyon nyo, baka kailangan nyo ng pag-usapan ng partner mo kung anong magandang dapat niyo. Kung willing ba kayong baguhin yung pananaw, kagustuhan at habit ng isa't isa para makapag-adjust sa relasyon at manatiling mabuhay at matatag yung pagsasama, o kailangan nang bumitaw kasi baka hindi kayo talaga para sa isa't isa. Well, malalaman yan kapag nag-usap kayong dalawa. And it's up to you kung paano mo babaguhin, paano mo aayusin yung relasyon na gusto mong buuin. And I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. If may natutunan nga naman kayo at nakatulong tong video na to sa inyo, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. So, ay na mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you. Peace.